Morning. Dinig po ba? Ayan po, okay na. Ayan. Sige, magandang umaga po sa ating lahat. Bigla akong nag-live sa Gmail kasi parang hindi na gano'n aking microphone. Pero ngayon, mukhang okay na naman. Okay. So, klase, dahil po 8:05 na ngayon pong meeting natin ay hindi na muna ako mag-attendance ng pagtawag. Kasalukuyan kong ginagamit ngayon yung aking attendance tracker at yun pong aking gagamitin para ma-monitor ko po ang inyong attendance. Okay, dahil ngayong pong araw ay meron lamang po tayong 1 oras para po sa pagtalakay natin din sa panibagong paksa. Okay, so kasalukuyan tayo ay 45. Hindi ko alam kung sino ang naririto na. O ilan ang O1 na naririto at ilan ang O2 na naririto. Gayun pa man, ayan, na-track ko po ang ating attendance. Okay? Tayo po ay magsimula na. Ay, hindi pa pala ayan, nagrepresenta pa ng aking PowerPoint. Ano po? Narito na po tayo klase sa Unit 2, pagkaproseso ng impormasyon para sa komunikasyon. At particular dito po sa Unit 2.1, ang pananaliksik at ang komunikasyon sa ating buhay. Narito po klase ang ating layunin. Okay? Matapos ang pagtalakay po dito po sa ating paksa, ang mga mag-aaral ay naasahan na mabigyang katuturan ang kaugnayan ng pananaliksik at komunikasyon sa ating buhay at makapagpahayag ng makabuluhang kaisipan sa pamamagitan ng tradisyonal at modernong media. Okay? Ito po ang pinakabuod ng ating paksa ngayong araw sa Unit 2.1. Tatalakayin ang ugnayan ng pananaliksik at komunikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipapakita kung paano nabubuo ang kaalaman mula sa karanasan at pagsusuri ng impormasyon at kung paano ito nakaaapekto sa ating pagdedesisyon at pakikipag-ugnayan. Susuruin din ang papel ng media sa ICT, lalo na ang hamon ng disinformation at bibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging mapanuri, wastong metodo ng pananaliksik at paggamit ng Pilipino bilang mabisang wika ng pag-unawa ng pagpapahayag at pagpapahayag. Yung klase, bago pa tayo magsimula, nakalimutan ko sabihin, tayo po o ako po ay gumawa ng isang Google Classroom para po sa next O1 at O2. Sa gayon po, doon tayo lahat mag-join sa ating klase. Kasi ang O1 ay palagi kong ina-admit, kung nakaraan nyo, palagi kong ina-admit. Kasi yung pala ay dahil wala sila sa Google Classroom. Ganun po pala yun. Kaya gumawa po ako ng panibagong G-Class. Ngayon, yun pong mga hindi pa nakaka-join, ay akin na pong in-invite. Makikicheck po ng inyong mga email. Aguila, si Anyo Nuevo, si Aquino, Bonado, Kabalag, si Niza, si Rial Sanchez, si Tuazon. Ayun. Ano po, ayun po yung na-invite ko na via email, pero parang hindi pa rin ata nakaka-join po sa ating G-Class. Kaya po, magtataka po kayo po ay akin pa rin ina-admit. So yun po yung dahilan, kasi hindi kayo naka-join sa ating Google Classroom. Okay, mabalik na po tayo dito, Bilang pagkasimula po pala natin ng ating panibagong paksa, ay meron po ako dito inihanda na simple, konting gawain lang. Na kung saan ako po ay nag-screenshot ng ilang mga posts na akin pong nakita sa aking social media, po particular dito sa aking Facebook account. Okay? At atin pong titingnan klase kung ang mga post ba na nandoon sa screenshot ay ayan, katotohanan po ba o kasinungalingan? Kapag po katotohanan, kayo po ay pumuso,
Ano, kung kasinungalingan naman ang nakita natin na post, kayo po ay mag-thumbs down. Malinaw po ba tayo doon? Thumbs up po tayo kung malinaw po tayo sa ating panuto. Ayan, maraming salamat. Tayo na magpuno sa ating mabilis ang gawain. Tingnan natin ang post na ito. May atin pong obserbahan mula sa kung sino ang naglabas ng post. Okay, Filipino Star ngayon. At kung ano ang meron sa post na ito. Kita po natin, Filipino Star. Tapos, yung informasyon niya, part 3 ng Trillion Peso March gagawin sa 40th People Power Anniversary. Ito po ba kaya ay katotohanan, puso, o kasinungalingan? Thumbs down. Kayo po ba ay naririto? Ayun, sitwasyon ay kumuso. Sitwasyon lang ba? Ang sumusuri, ayan. Akala ko sitwasyon na kanaan dito. Okay? So, sa palagay po ninyo ay ito ay katotohanan. Okay? Kayo ang may sabi niyan, ano? Batay sa inyong pag-usuri, para sa inyo, ito po ay katotohanan. Okay. Sunod. Ito ang sunod na post. Ayan. Tingnan kung sino o anong page ang nag-publish ng post na ito. Kita natin. Ito ay mula sa Checklist Studio. Okay, may nakalagay pa breaking news. Ay sabi dito, Contiveros, pinagyabang na ilalampaso si VP Sara Duterte sa pagka-presidente. Ito po ba ay katotohanan o kasinungalingan? Okay? Sige. Mukhang para sa lahat, ito po ay kasinungalingan. Ano po? Sunod. Tingnan natin. Ayan, ito naman ay mula sa ABS-CBN News. Noong February 5, sabi, hashtag walang pasok sa sumusunod na lugar sa Biyernes, February 6, 2026, punsod ng Bagyong Basyang PH. Ay may inisa-isa kung anong lugar yung mga apektado ng anunsyong ito. Ito po ba ay katotohanan o kasinungalingan? Tingin ko nga po. Ayan, ang katotohanan po ito. Sige, tungo tayo sa panibagong post. Ito naman po kaya, walang pasok din ng anunsyo. Ito ay nagmula sa Weather Watch. Sabi, ang bungad na pananalita, Happy Long Weekend, students! In commemoration of Chinese New Year, classes are suspended nationwide. As declared by local government units on February 16 to 17. Nakalagay, walang pasok. All levels nationwide. Yan. Ang lahat po ay nagsasabi na kasinungalingan po ang post po na ito. Ay, sumunod tayo. Ayan. Okay, tingnan natin kung kanino galing o saang page galing. Ito po ay sa page na 28. Okay? Basahin nyo sa inyong sarili kung ano yung naandito sa puso to at kayo po ay mag-react kung ito po ba ay katotohanan o kasinungalingan. Para po sa kaalaman ng lahat, si Kian de los Santos po ay isa sa naging biktima ng extrajudicial killing ng panahon ni Pangulong Duterte. At meron daw nagsabi na ganyan. Ito po ba ay tunay? O hindi? Ayan, sige, para po sa lahat, ito po ay kasinungalingan. Okay, ito naman, tingnan natin, nakalagay dito, ating suriin, galing sa factory workers, production operator job, hiring abroad. Ngayon, ito po, sa katunayan, isang video, picture na merong musika.
nakalagay, "Hi Ray, factory workers about Taiwan, check other details on the comment section." Okay, tapos dito sa comment section, hindi ko pala na isama. Parang meron siyang link na nakalagay. Ano, na kapag pinindot mo yung link na yun, ay parang kung saang website ka dadalhin. Ano, ito po ba ay katotohanan kaya to? Kasi nungalingan. Okay? May ilan po na nagsasabi na katotohanan at meron parang may nagsasabi din na ito ay kasinungalingan. Okay? Tingnan pa natin kung meron pa atang ayan, ito na pala ang panghuli. Ayan. Sige, ngayon, ang tanong ko sa inyo kasi, ano yung naging basihan nyo kung bakit nyo sinasabi na ang mga nasa post ay totoo at hindi? Ano yung pinakaunan yung naging batayan? Sige nga po. Sige, De Chavez. Yun pong account po na nagpo-post. Okay, si The Chavez ay mula sa O1. Tama, yun ang una nating tinitingnan. Kung yung post, yung account ba, yung Facebook page ba, na naglabas ng isang post, yun po ba ay verifikado? Mula ba ito sa official na Facebook page? Ito po ba, yung iba, ang basihan ay kung maraming followers, kasi kapag maraming followers, ay tawag ito, maaari ka panipaniwala kung totohanan. Pero hindi lahat. Kasi kung titingnan po ninyo, yung ilang po mga Facebook page, maraming followers, meron kasi 2 million followers, pero mali ang impormasyon na ipinapakalat. Ay bukod doon sa ah, Facebook page, ano pa yung batayan po ninyo? Meron pa po ba? Ayan, sige. Si Senisa ay may nais idagdag. Hello po, ma'am. Narinig po ba ako? Apo. Apo. Ang isa pong pwedeng batayan kung totoo po ang nabasang news sa online po ay i-cross-check po siya sa mga iba't ibang source ng news po, ma'am. Ayan, maraming salamat. Tama rin, ang sinabi ni Sinisa. Maaari nga ding i-cross-check o tingnan sa ibang page o tingnan sa ibang website siguro o sa ibang mga artikulo kung magkatulad ba yung impormasyon o parehas na tunay, yung impormasyon na ating nakita. Okay? Meron pa po ba? Sige, panghuli. Kung may nais pang, ayan, si Akupan. So, malalaman din po natin if katotohanan po ang isang balita kung meron po itong um, ebidensya na ipinapakita o batayan o reference source para po mapatunayan na totoo ang balita po. Ayan, maraming salamat. Sige, tama, si Akupan. Ganun nga din, kinakailangan ay merong ebidensya, merong batayan, ang isang post para natin malaman kung ito ba ay tunay. Ngayon, tingnan natin, balikan natin, yung dalawang magkaibang post, yung tungkol sa walang pasok. Para silang nagpapahayag na walang pasok. Pero, yung isa, mula mismo sa ABS-CBN News, yung isa naman ay, kumbaga, nagdudulot, yung mga ganitong klaseng post, nagdudulot ito ng kalituhan para sa iba. Sa katunayan, lalo't higit para sa ibang, siguro sa mga kabataan or siguro sa mga nasa medyo maiinad na, kadalasan sila kasi ang mga nagiging biktima ng mga fake news na tinatawag po natin. Kaya kailangan na tayo, halimbawa ay meron tayong kakilala or halimbawa ay kapamilya natin na naniniwala sa mga ganitong impormasyon, siguro meron tayo kahit paano ay meron tayong pananagutan, kumbaga
tulungan natin sila na kumbaga tulungan natin sila na malaman kung ano yung katotohanan at kung ano ang hindi. Okay? So, sige. Doon po tayo sa ating pinakauna na subtopic. Okay? Itong pananaliksik, kaalaman, at komunikasyon. Ito po ay kahit paano magkakaugnay po. Ayan, sa bawat sitwasyon, pang-komunikasyon, ginagamit natin ang kaalamang nahuhubog mula sa obserbasyon at pagsusuri ng lipunan. Okay? Ibig sabihin, tunay naman nga na ang paraan po ng pagsalita at pakikitungo natin ay galing po sa nakikita at nararanasan natin sa ating paligid. Halimbawa doon, kapag inoobserbahan natin yung isang tao o yung ugali ng isang tao, pag tinitingnan natin yung mga pangyayari sa komunidad, mag-iintindi sa mga isyong panlipunan. Okay? Sa tulong ng mga yun, nagkakaroon tayo ng batayang kaalaman kapag tayo ay nakikipag-usap. Sa katunayan, kapag halimbawa tayo ay may nakausap o nakilala, bago nakilala natin, marahil ang ginagawa ng ilan sa atin o ng marami sa atin ay atin muna silang obserba. Paano ba siya kumilos, ano ba ang kanyang pag-ugali, na sa ganon, kahit paano ay tayo ay nag-a-adjust. Sunod. Ayan, ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtalas-talas sa kapwa ay nakabatay sa ating pag-unawa sa mga karanasang panlipunan. Okay? Ang kaalamang ito ang nagiging pundasyon ng ating paraan ng pagsalita, ng pakikinig at pagpapahayag ng ideya. Okay, at dahil dito, hindi po maihihiwalay ang komunikasyon sa proseso ng pagkatuto at ng ating pananaliksik. Okay? Dahil nga ang yung communication natin, kung paano tayo makapag-usap sa ating kapwa, yung komunikasyon, gumagamit ng kaalaman, kailangan din ng pagkatuto ng learning at ng research o ng pananaliksik upang masiguro po natin na tama, makabuluhan, at may ebidensya ang ating mga sinasabi. Lalo't higit sa akademiko at professional po na usapan. Okay? Ngayon, dito po tayo sa sunod na slide, karanasan bilang pinagmumulan ng kaalaman. Paano kaya? Ito po ay nasabi ko na, pero nais ko na sa inyo din manggaling or kung may nais ko yung idagdag dito po sa pamagat na ito, karanasan bilang pinagmumulan ng kaalaman. Paano ang karanasan natin doon pala nagmumula yung ating kaalaman o yung ating mga knowledge. Sige nga po, may nais po ba na magbahagi tungkol po dito sa pamagat o sa katagang ito, karanasan bilang pinagmumulan ng kaalaman. Sa paanong paraan natin yung klase na yung ating mga naranasan, yung ating mga experiences, yun pala yung nagiging source o pinagmumulan po ng ating mga kaalaman, ng ating knowledge. Meron po ba nais magbahagi? Ayan. Sige. Akala ko ako na ang magpapaliwanag. Sige, Buno. Maraming salamat. Yung tungkol po sa karanasan bilang pinagmulan ng kaalaman, meron po tayong sabihin sa wikang English na experience is the best teacher. Yun po, kumbaga, sa pamamagitan po ng mga nararamdaman natin o mga problema man o silo na rin sa buhay,
nagkakaroon po tayo ng kumbaga kakaibang pananaw na pinagmumula ng kaalaman na nakadepende po sa atin kung paano ang ating magiging reaksyon. Ganun po. Ayan, maganda. Nakakatuwa. Maganda ang inyong Bunyo pala, no? Dito sa Awas List. Maraming salamat, Bunyo, no? Talaga naalala ni Bunyo yung kataga, experience is the best teacher. Tunay po yan. Magandang tayo ay pare-parehas na tao, pare-parehas tayong may emosyon, pare-parehas tayong merong kaisipan, iba-iba naman ang ating pananaw, iba-iba yung ating nararanasan. Kaya iba't iba o iba-iba yung pagtingin natin sa bawat sitwasyon. Okay? So maraming salamat, Bunyo, sa iyong magandang alaman na binahagi sa amin, no? Ang araw-araw na karanasan mula pagising hanggang pagtulog ay humubog na sa ating kaalaman. Okay? Mula po sa simpleng gawain natin sa bahay, no? Hanggang sa pakikisalamuha natin, at pagharap po sa iba't ibang sitwasyon sa araw-araw, no? May nakukuha po tayong aral mula doon. Po? Sunod, sa bawat karanasan, gaano man kaliit ay nagdaragdag sa ating pag-unawa sa mundo at sa kapwa. Okay? Tama naman. Sunod, ang pinakamalalim na kaalaman ay kadalasan nagmumula ayan sa masalimuot at hamon karanasan. Kapag po tayo dumaan sa mahirap na sitwasyon, halimbawa ay kapag tayo nakaranas ng pinakamatindi nating pagkakamali, or kapag tayo ay nagkaroon ng isang suliranin, na kung baga ay napakahirap niyang takasan, hirap niyang solusyonan. Okay? Nag-admit ako ng dalawa. Para po sa dalawa na aking in-admit, siguro po kayo ay hindi pa nakaka-join sa ating Google Classroom, join po kayo sa ating Google Classroom. Yung code po noon ay nasa Google Classroom ng inyong section. Okay? Para po sa mga hindi po nakaabot sa reminders ko po sa kanina, meron po tayong panibagong Google Classroom na merge class po kung saan magkasama po ang O1 at O2. Pero ang pagbibigay ko po ng mga gawain ay mula sa inyong mga section. Po? Ayan, mabalik tayo. Okay? Ayan, mula sa mga karanasang ito, natututo tayo mag-isip, magtimbang at umaksyon ng mas maayos. Okay, dahil nga po sa mga karanasan, yung ating bang kakayahan na magdesisyon ay mas nahahasa. Natututo tayong suriin yung impormasyon, timbangin yung mga posibleng maging epekto ng mga kilos natin at mas pumili ng tamang aksyon. Kaya dahil doon, kada paano, mas nagiging responsable tayo sa ating mga kilos, maging sa ating pananalita. Okay? Sunod. Ayan, dito na po tayo sa perspective at pagdedesisyon. Ayan, ang mga karanasan sa buhay nagbubunga ng iba't ibang perspektibo sa pagtingin sa mga issue at suliranin. Ibig sabihin, dahil magkakaiba nga po ang ating pinanggagalingan, magkakaiba yung karanasan na naranasan natin, magkakaiba yung paraan natin ng pagtingin sa problema. Magkakaiba po yung ating perspective. Okay? Halimbawa, maaring tingnan ng ibang tao yung isang partikular na issue sa anggulong personal. Yung iba naman, maaring yung issue yun o yung problemang yun ay tingnan niya sa anggulong panlipunan. Depende sa kanila pong nararanasan. Sunod, ang mga perspektibong ito ang tumutulong sa atin na makabuo ng mas matalino desisyon. Ang mahusay na pagdedesisyon ay bunga ng pinag-isipang kaalaman at karunungan. Okay? Ang tamang desisyon po ay hindi basta-basta emosyon lamang, hindi basta-basta hinuhulaan lamang.
kundi muli nakabatay po ito sa impormasyon. Nakabatay po ito sa pagsusuri natin. At sa mga karunungan na nahubog mula sa mga karanasan natin at sa ating mga pagkatuto. Okay? Kaya mas matibay po ang dahilan kung bakit iyon ang pinipili po natin na aksyon. Okay? At sa ganitong paraan, nagiging mas responsable ang ating mga aksyon at ang ating komunikasyon. Okay? Ito klase ay, kung mapapansin po ninyo, ay talagang batay po ito sa realidad ng buhay. No? Batay po ito sa totoong nangyayari sa bawat isa sa atin, tungkol po sa pagdesisyon, tungkol po sa ating mga kanya-kanyang perspektibo, at ito ay talagang may kaugnayan po sa pagkakaroon, sa pagsasagawa ng isang panaliksik. Okay? Ayan. Ngayon, dito na tayo sa kaalaman bilang kapangyarihang panlipunan. Sinasabi po naman dito sa slide na to na ang kaalaman ay may kapangyarihang panlipunan dahil nakakaapekto ito sa pag-iisip at pagkilos ng mga tao. Sunod, sa harapang komunikasyon at sa media, mas malakas ang impluensya ng kaalamang dumaan sa masusing pagsusuri. Okay. Ito yung natin kanina, no? Ginawa natin kanina sa ating simpleng gawain. Kahit na paano, tayo ay nagsuri, kahit sa loob lamang ng ilang segundo, tinignan natin, sino ba ang nag-post nito, yung bang Facebook page na ito ay verifikado ba? Ayan. At sunod, ang tama at napagkakatiwala ang kaalaman ay nakatutulong sa pag-igpaw sa kamangmangan at kahirapan. Ayan. Ang laki ng naitutulong ng mga impormasyon na tunay na makatotohanan at hindi nagtutulog ng kalituhan para sa marami. Okay, talagang nagbibigay ito ng direksyon para sa pagkakaroon natin ng tamang desisyon. Halimbawa na lamang, doon lamang sa kapag panahon ng eleksyon, sa katunayan doon nagsisilabasan ang mga impormasyon na hindi mo ba matukoy, hindi mo basta-basta matutukoy. Kung ayun ba ay katotohanan o fake news. Hanggat ikaw ay hindi nasusuri o hindi ka nag-fact check, ayan. Kaya dahil doon sa mga pagkakaroon ng pangampanya, tapos marahil yung ibang mga tao naniniwala dun sa post ng isang page, naman ay hindi tunay. Anong nangyari? Yung taong yun, naiboto niya yung isang kandidato na kumbaga ay hindi karapat-dapat sa pwesto. Mula doon sa isang impormasyon na mali na ipapakalat, mula doon hindi nagkaroon ng maling pagdesisyon. Okay? Ayun. Ayan, sa kabilang banda, ito yung sinasabi ko, ang maling kaalaman ay maaaring magdulot ng pinsala, hindi lamang sa individual, kundi maging sa ating lipunan. Sunod tayo. Ayan, dito na po tayo sa media, ICT, at disinformation. Okay. Sa kasalukuyang panahon, mabilis na kumakalat ang impormasyon sa pamamagitan ng ICT at digital media. Okay? Tunay nga naman dahil sa internet, dahil sa social media, at dahil sa iba pang mga digital platforms, kahit sino po ay talagang pwedeng magbahagi ng balita o ng opinyon sa loob lamang ng ilang segundo. Kahit sino maaari mag-comment, kahit sino maaari mag-post, kaya mas mabilis na ipapaabot ang impormasyon
sa maraming tao kumpara doon sa tradisyonal na pamamaraan. Tradisyonal na pamamaraan ay sa radyo, sa mga telebisyon, yung pag-post ng mga anunsyo patalastas, at kasabay ng bilis na impormasyon ay ang paglaganap ng disinformation at fake news. Okay, dahil nga po marami na po-post, marami na share, mas marami na nga rin po ang mga maling impormasyon na yung iba ay sinasadyang ikalat. Ano kumbaga yung tawag na iba yung mga pamawala ng isang particular na kampo. Ano kasi po na isang particular na dahil meron silang kanilang mga agenda. Meron po mga motibo kung bakit po sila nagpapakalat ng mga fake news o mga maling balita. Yun nga, maling balita o fake news. Sunod, dahil dito, mas kailangan ang kakayahang magsuri bago maniwala at magbahagi ng impormasyon. Okay? Mahalaga nga po na mag-check na po ng source. Ito po yung nabanggit na inyong mga kasama dito sa ating klase. Ebidensya, tingnan ng ebidensya. Tingnan yung konteksto. Mahalaga na inaalam natin. Ano ba ang konteksto nito? Bago po tayo mag-react, mag-share. Okay? Dahil nga po ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon ay maaari nga po na makapinsala o magdulot ng kalituhan para sa marami. Ayan, ang pagiging mapanuri, mahalagang kasanayan sa moderno komunikasyon. Okay? Ngayon, ito po tayo sa media literacy at critical na pag-iisip. Okay. Ang media literacy ay kakayahang umunawa, magsuri at magpahalaga ng mensahe mula sa media. Okay? Ibig sabihin kasi, hindi lang po tayo basta-basta nanonood o hindi lang po tayo basta-basta nagbabasa, kundi talagang inuunawa po natin ang mga mensahe, yung mga bawat detalye na inaalam natin at sinusuri po kung ano ang layunin nung post na yun. Hindi naman nung post, kundi nung nag-post. Kung tama ba ang informasyon, at kung paano ito dapat bigyang kahulugan. Okay? Kung ako nagkakamali, tayo po ay senior high school, meron po tayong subject na may kinalaman po dito sa media literacy, yung MIL, Media Information Literacy. Okay? Yan. Walang media, bigyan natin ng puon ito, walang media o teksto ganap na neutral. Ano ba pag sinabi natin neutral? Yung nasa gitna lamang. Dahil may kalakip itong ideolohiya at interes. Muli, sabi dito, walang media o tekstong ganap na neutral dahil may kalakip itong ideolohiya at interes. Okay, sabi ko sa inyo kanina, yung mga nagpo-post po, talagang meron silang motibo, meron po silang layunin. Kaya po, kapag po tayo ay sumusuri ng mga impormasyon o ng mga post, mahalaga po na tanungin natin sa ating sarili. Sino ba ang gumawa nito? Sino ba ang nag-post ito? Bakit ito ginawa? At ano yung maaring kapakinabangan nito doon sa nag-post? At ano ba ang agenda ng nag-post nito? Ayan, ang wika, imahe, tunog at istruktura ng media ay may impluwensya sa interpretasyon ng mensahe. Tunay po ito. Lalo't higit dito sa wika, imahe at tunog. Lalo't higit dito sa tunog. May impluwensya yan. Halimbawa, yung depende, maraming maaring
pahiwatig ang tunog sa atin, magiging imahe naman at weekend. Ano po, sa paraan ng pagsulat, paano ba ginamit ang music, ano ba yung mga salitang ginamit, ano yung mga salitang ginamit ba ay baka offensive o gumamit ba sila ng mga euphemismo or medyo binabawasan ba nila yung katindihan ng mga pahayag, depende. Nakaka-apekto po yun sa emosyon at pananaw ng mga tumatanggap nating mga mamabasa. Ano po? Ayan, kaya mahalaga ang kritikal na pag-iisip sa pagtanggap ng impormasyon. Tayo po ba ay nalilito pa klase? Tayo po ay mag-thumbs up kung kayo po ay nalilito pa. Maraming salamat. Tayo po ay nasa ilang slides na lang. Tayo po nasa slide 19 hanggang 27. Kaya kayo po ay pinig po. Yan, dito na tayo sa pagsusuri ng impormasyon. Sabi dito, ayan, hindi sapat ang pagtanggap ng impormasyon batay lamang sa unang impresyon. Okay? Hindi kasi klase, sa katunayan, hindi po lahat ng mukhang kapanipaniwala ay totoo. Hindi lahat ng mga Facebook page ay totoo. Hindi lahat ng Facebook page na merong maraming followers ay katotohanan. Ano po ba ang halimbawa nito? Aking tinitingnan ang post po na ito. Particular ang Facebook page na ito. Diyos ko po patawarin. Share ko tong tab na to sa inyong klase. Dito na ba? Ayan. Ito yung natawa ko dito. Tignan nyo ha, ilang followers, 2.8 followers, ilang mga taong makakakita, makakabasa ng mga post dito po sa page na ito. Tingnan nyo po ang mga impormasyon. Parang kumbaga ipang turon lang. Ito, isa pa to. Maraming, tunay po klase, maraming po mga ganong page. Pero tayo naman, sa katotohanan, may kakayahan naman tayo na siguro ma-take down, kung ito ay mamas report page, mga ganong uri ng page. Maraming ganong page, hindi lang itong 28 na marami. Ayan. Okay, sabihin, talagang hindi sapat na marami lang followers. Kailangan talaga ay tingnan natin kung talagang pwede paniwala sa pamamagitan nga ng cross-checking. Nabanggit ata, parang hindi ako nagkakamali, parang si Bonyo ba nagsabi doon? Hindi ako sure, or kung sino man, sensya na. Okay. Sunod, kailangan suriin ang pinagmulan, konteksto, at ebidensya ng impormasyon. Okay? Ang pag-usuri ay nagbubunga ng alamang maasahan at makapulutan, at ang mali, pag-usuri naman ay nagresulta sa kalituhan at maling paniniwala. Okay, dito naman tayo sa fake news at responsable communication. Okay, pag sinabi natin fake news, syempre ito po yung mga maling impormasyon, na maaaring yung iba ay sinasadya na ipakalat, na merong layuning manlinglang. Meron niya po talagang mga balita na gawa-gawa lamang, merong iba naman, may halong katotohanan, pero yung ilang mga detalye ay iniiba, bagay binabalok ito. Para mailigaw po ang tao. Kaya nagiging mapanganib ito. Dahil madali nating napaniniwalaan yung ilang mga fake news. Okay? Ang pagkaroon ng fake news ay nagdudulot ng takot, galit at pagkakahati-hati sa lipunan. Okay? Ayan. Ang responsableng komunikasyon ay nangangailangan ng pag-iingat sa pagbabahagi
ng impormasyon. So, responsibilidad po ng bawat isa sa atin na isipin po kung ano bang epekto ng pag-share. Dahil kahit yung simpleng repost po ay maaari po itong magpalala sa maling impormasyon kasi tayo yung nagpapakalat ng mga impormasyon. Ito po yung mahalaga. Mahalaga ang pag-verify bago magpahayag o magbahagi ng balita. Ay ganoon din po sa pagsagawa ng pananaliksik. Ay kailangan ng masusing pagsusuri, pag-verify ka ng mga impormasyon, kung makatotohanan ba yung mga kaugnay na literatura na ilalagay natin sa kabanata 2, mga ganung bagay. Okay? Sunod, dito tayo sa Mas Media bilang daluyan ng kaalaman. Okay? Siyempre, ang Mas Media po ay pangunahing daluyan ng impormasyon sa politika, lipunan at sa kultura. Okay? Umaasa ang publiko sa media upang maunawaan ang mga nangyayari sa paligid. Dahil hindi nga naman natin kaya saksihan ang lahat ng mga nangyayari sa ating paligid. Yung media ang nakakatulong sa atin para malaman natin kung ano ba ang mga updates, at mas maintindihan yung mga kaganapan sa ating bansa at sa ibang bansa. Okay? At ganoon din, malaki ang papel ng media sa paghubog ng opinyon at pananaw ng mamamayan. Okay, at dahil dito, kailangan maging makunuri sa mga mensaheng hatid ng media. Ngayon, dito naman tayo sa impluwensya ng media sa lipunan. Okay? Muli, ang media ang nagtatakda kung aling issue ang bibigyang pansin ng publiko. Okay? Hinuhubog nito ang pananaw ng tao tungkol sa realidad at panganib sa lipunan. Ngayon din, pinananatili rin ng media ang umiiral na ideolohiya at kapangyarihan. Kaya mahalaga nga po suriin kung sino nasa likod ng mensahe ng media. Okay, dito na tayo sa harapang komunikasyon at pagtitimbang ng impormasyon. Kung mapapansin po ninyo, yung ilang mga slide ay pinapalaanan na lang natin dahil na paliwanag natin ito sa mga nakaraang slide. Okay? Hindi, sabi po dito sa unang bullet, hindi otomatikong katotohanan ang sinasabi ng eksperto, kaibigan o kilalang personalidad. Okay? Totoo po ito, klase. Dahil kahit pa yung nagsasalita ay merong kredibilidad, maaari pa rin na kung hindi man mali ay merong kulang o meron silang pinapanigan na mga impormasyon. Kaya hindi dapat basta-basta tanggapin agad yung sinabi ng bawat individual nang walang pagsusuri, nang hindi dumadaan sa pagsusuri. Okay? At mahalaga nga po talaga ang pagtitimbang ng iba't ibang pananaw at karanasan. Ang kaalaman ay mas nagiging matibay kung ito ay dumaan sa masusing pag-usuri at sa ganitong paraan, naiiwasan ang maling paniniwala at padalos-dalos na desisyon. Okay, yan. Dito na po tayo, iugnan natin yung sa konteksto at sa pamamaraan ng pananaliksik. Ano po ba ang pag sinabi nating konteksto? Ayan. Ang konteksto, ito yung nagbibigay linaw po sa tunay na kahulugan ng bawat impormasyon. Sabihin kasi, yung isang pahayag o datos maaari pong mag-iba ang kahulugan depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon, sa panahon, sa lugar, at sa layunin. Yun yung konteksto. Okay? Gayun din,
ang wastong pamamaraan ng pananaliksik ay mahalaga sa pagbuo ng mapagkakatiwalaang datos. Ay kung maayos po ang proseso ng pangangalap at pagsusuri ng mga impormasyon o ng mga datos, o kaya kapag tama yung tool na ginagamit natin, sapat yung mga sample o yung mga mga respondente o mga kalahok, at yung pamantayan natin sa pagsasagawa ng isang pananaliksik ay malinaw, sa ganoong paraan nagiging balido at reliable yung ating datos. At kapag ganon, yung resulta ng ating pananaliksik ay kapani-paniwala. Okay. Kapag naman maling metodo ay nagbubunga ng palso at kahina-hinalang kaalaman. Sabihin, sa konteksto po ng pag-asagawa ng isang pananaliksik, kagaya po ng ginagawa natin sa totoong buhay, tayo ay nagsusura ng mga impormasyon, ito sa pananaliksik, ganun din. At kapag mali po yung mga metodo, yung mga paraan ng pagkuha natin ng impormasyon, kulang yung ebidensya o mali yung mga ebidensya na nakalap, o hindi angkop yung pagsusuri, okay? Hindi nagiging maayos yung resulta ng pananaliksik. Okay? Kaya dapat piliin ng maingat ang paraan ng pagsusuri ng impormasyon. Okay, ngayon, iugnay po natin yung Filipino bilang wika ng pananaliksik at komunikasyon. Okay, sabi nga po dito, ang Filipino ay mabisang wika ng pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga konsepto. Okay? Sunod, sa paggamit ng Filipino, mas nagiging malinaw at makabuluhan po ang talakayan. Ganyan din, ang wika ay hindi lamang daluyan, kundi imbakan ng kultura at karanasan ng bayan. Dahil dito, mahalagang gamitin ang Filipino sa pananaliksik at sa komunikasyon. Kasi kung maaalala po ninyo yung mga napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo, kapag po Filipino, yung daluyan o yung instrumento, yung kaalaman nga po ay mas maipapangalat sa mas maraming Pilipino. At kumbaga ay yung pagkapalaganap po ng mga tamang impormasyon ay magiging epektibo. Okay? Dito na po tayo klase sa huling bahagi. Ayan, dito po tayo sa conclusion. Ang pananaliksik at komunikasyon ay mahalagang kasangkapan sa paghubog ng kaalaman at karunungan. Ganyan din, ang pagiging mapanuri ay susi sa responsableng paggamit ng impormasyon at ang wastong kaalaman ay humahantong sa tamang aksyon at makabuluhang komunikasyon at ang panghuli sa paggamit ng Filipino mas nagiging makatao at makabuluhan ang ating pakikipag-ugnayan bilang isang Pilipino. Okay? At yan, maraming salamat. Matapos po natin ang pagtalakay po dito sa Unit 2.1. Yung sunod po ay yung Unit 2.2. Bukas, supposedly, meron tayong klase, pero dahil holiday po bukas, i-move po natin yung ating klase sa Friday. Magkakaroon po tayo ng make-up class sa Friday. Kaya nga po tanong ko sa ating class rep kung ano po ang schedule ninyo sa Wednesday and Friday kasi doon po ako vacant. Ngayon, kung anong oras tayo bukas ay 2 p.m.
hanggang 4 p.m. Sa araw po ng Biyernes ay ganoon din po ang ating klase. Okay? Ganun po ha. Kakaroon mataas ang posibilidad na magkaroon tayo ng wake-up class sa araw ng Biyernes. Okay po. Kayo po ba ay may katanungan? Taas po lang kamay kung may katanungan. At kung wala po ay yan. Thumbs up po kung walang katanungan. Thumbs up kung wala. Okay po. Sige. Sandali lang. Isasend ko ang screenshot. Mamaya na pala. Ayan, kung wala na po katanungan, ito ko na po tinatapos ang ating klase. Maraming salamat po at sana po ay may natutuhan po tayo sa isang oras po natin na pagkaklase. Maraming salamat po at maaari na po kayo umalis dito sa ating Google Meet. Salamat po.